So hello, what's up mga ka-lifestyle? This is Marky Lifestyle once again. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online lending application once again. Pero bagong lahat, sa mga hindi pa punta kapag-subscribe sa ating munting channel, please do like, share, subscribe at pakihit na rin yung notification bell ay sige ma-notify po tayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. So mga ka-lifestyle, no, wala pa po tayong latest updates pero meron tayong mga na-research, meron tayong mga information na nakuha sa, syempre sa social media na din. And itong video na to is that nagawa ko na to dati ng content. So about to sa NBI, barangay, sa police clearance, or I mean police. So yun na nga mga ka-lifestyle, marami pa rin until na nagtatanong kung if ever na kumuha sila ng clearance either sa NBI, police, or barangay, or magkaka-record ba sila. So yun yung pinaka-tanong nila. So sasagutin ko na po, no? So actually mga ka-lifestyle, hindi po. Wala pong kinalaman yung NBI, or let's say hindi po kayo magkaka-record sa NBI if wala naman po kayong kaso or hindi naman po kayo na-detain, wala po kayong mga dati pang warrant of arrest, or basta hindi kayo magkaka-record or makakakuha kayo directly ng NBI clearance kung malinis po kayo. I mean, wala po kayong kaso. Kahit po sa police clearance, kahit sa barangay clearance. Pag wala kayong mga complaint mismo na galing mismo sa, I mean, wala po talaga silang na-receive na complaint galing sa mga online lending application, hindi po kayo magkaka-record. At the same time, hindi naman po magdadirect yung complaint without hindi kayo nag face to face or hindi kayo nagkikita, di ba? So malalaman niyo yan kung meron kayong complaint, malalaman niyo yan kung meron kayong kaso if kayo na mismo yung kumbaga nag face to face na kayo or nag-attempt kayo ng settlement. So tapos in the end hindi kayo nagkasundo. So that's why meron silang way para makapag-complain. Pero on the other side, never pong nag-complaint yung mga online lending application sa NBI against sa mga borrowers nila. So gaya nga nasabi ko, never po, kasi malamang masilip yung kanilang malaking interest. So baka yun pa yung dahilan na mag-shutdown agad automatically yung kanilang company. So pagdating naman sa NBI clearance, wala silang kinalaman doon. I mean, magkaka-record lang kayo once again if may kapangalan kayo na merong kaso. Either merong kaso or basta kapangalan nyo. Pero kung malinis naman, wala sa kahit sa sarili nyo, alam nyo na magkaka-record lang kayo if ever na meron kayong criminal case. Pero pag sa utang, wala po. Okay? So, kahit ngayon, kahit 10 or mahigit 20 yung online lending application nyo, kahit kumuha kayo ng NBI clearance ngayon, hindi po kayo magkaka-record. Automatic po makakakuha kayo ng NBI clearance. So, wag po kayo matakot. Once again, never pong nag-complain yung mga online lending application company, agent, staff sa NBI. Alright, yung mga sa local lang, kahit yung barangay. Okay? So, never po. So, wag po kayo matakot. Actually, nagawa na po natin ito ng videos, dati pa, ng content. So, nire-repeat lang natin. Okay? So, again, hindi po kayo magkaka-record if kumuha kayo ng NBI clearance sa NBI direct. So wala pong ganun, ano. So it doesn't mean na hindi kayo nakapagbayad or meron kayong mga bad records sa online lending application, hindi na kayo makakakuha ng NBI clearance. So wala pong ganun. So like what I've said, once again, never po nag-complain yung mga online lending application sa NBI. So never po kayong magkaka-record kung meron kayong bad records or bad credit sa mga online lending application. So, yun lang mga ka-lifestyle, no? So, I hope meron kayong mga nakuhang idea, meron kayong nakuhang kaalaman about sa problema nyo sa online lending application na napakadali naman talagang solusyonan. So, all you have to do lang talaga is share your problem. Huwag nyong kimkimin. Share your problem with your families. So, ganun lang. Then, manood kayo ng iba pang mga motivational na mga messages or videos para ma-relieve kahit papano yung mga problema nyo about sa online lending application. Dahil yun lang naman talaga yung solution. So, wag po kayo mawala ng pag-asa. In the end of the day, lilipas din yung problema nyo. So, all you have to do lang, gawin nyo lang yung nararapat if ever naman na naharas kayo. So, shout out sa mga Ola farmers dyan na walang ginawa kundi humanap ng online lending application, umutang tapos hindi bayaran. Nadadamay po talaga yung mga matitinong mga
borrowers na totally talaga totoong na biktima ng panghaharas na hindi naman talaga sinasadya na hindi makapagbayad. So magkaiba po yung Ola farmers tsaka yung mga online lending application victims. Okay? So yun lang mga ka-lifestyle, peace.